misdeclared sugar imports mula sa Vietnam, pag-export ng asukal sa Amerika at iba pang usapin sa sugar industry sa bansa ang ating pag-uusapan kasama ang Administrator ng Sugar Regulatory Administration, Pablo Luis Azgona. Sir, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Wen. Sir, kumusta po ang supply ng asukal sa bansa at abot kaya pa rin ba ang presyo nito sa ngayon? Yes po, ma'am. Yung supply po natin ng raw sugar or brown sugar and refined sugar po or white sugar po ay sapat sa ngayon and harvest season pa po ngayon. So sa presyuhan po, yung presyo po sa farmers natin, tumaas siya and nasa level siya more or less the same as last year at the same time po. However po, yung retail natin ng raw sugar or brown sugar po, bumaba ng 11%, nasa 73 pesos siya ngayon. Yung washed sugar po, bumaba ng 12%, nasa 76 siya. At yung refined sugar po natin, bumaba ng 1%, nasa 86 po siya. So siguro po mga almost, since po pumasok si Secretary Chu Laurel po hanggang ngayon, na-maintain na po natin yung presyuhan po ng refined sugar, nasa 85 to 88 po siya. So almost 2 years na po siya, ma'am. Sir, kamakailan po ay inatasan ng Department of Agriculture ang SRA na suriin ng 14 na container van ng misdeclared sugar imports mula sa Vietnam. Ano na po yung update dito? Okay, yung pinapuntahan po natin ng tauhan natin from SRA through the request of the BOC and the Department of Agriculture po. Nagkuha po tayo ng samples and then na-check na po ng lab natin and yung results po ay finorward na po namin sa BOC. Yung kalabasan po dito is yung pinasok po nila contained 85 to 88% sucrose or sugar po and 12% glucose. Sir, paano naman po pinoproseso yung mga nahuhuling illegal na sugar imports dito sa Pilipinas? Okay, so far ma'am, since pumasok po tayo sa office, yung confiscated sugar po, yung mga misdeclared or yung ikaang alleged smuggled, kinukumpiska po ito ng Bureau of Customs. And yung iba po dito, dinonate sa DA, yung iba po dito is ino-auction sale po ng Bureau of Customs po. Sir, ano po ba yung classification ng asukal at paano po ito nagmamatter in terms of yung tariffs po? Okay, yung declaration po nung nahuli sa Subic po, it was declared as glucose. So yung glucose po, ito po yung pinalabasan po natin ng SO6 na na-hold po yung implementation. Yung glucose po is considered under Tariff Code 1702. Yung tariff po nito, if I remember right, is 1%. Tapos kung na-classify po siya as sugar, papasok siya po sa 1701. Yung tariff po nito is 5%. And yung 1701 po is regulated. Kung wala pong importation program po yung gobyerno natin, hindi po allowed magpapasok ng 1701 po or asukal po. Sir, gaano naman po kahalaga yung pagpapanatili ng precise tariff classification at gaano kalaking tulong ito sa seguridad at integridad ng domestic sugar market? Okay, malaking tulong po ito, ma'am. Kinwestiyon po yung effort natin to request po na sana po yung mga importers ng 1702 ay kukuha po ng import clearance sa SRA. Yung main reason po natin dito is not to regulate the imports but to gather accurate data po kung ilan po talaga yung pumapasok. Yung effect po nito sa industry, we noticed po kasi a slight drop in demand sa refined sugar po sa industry. Bumaba po yung demand ng refined sugar po natin ng mga almost 4%. However po, yung demand for locally produced refined sugar tumaas ng 22%. Yung demand po natin sa imported po bumaba ng 32%. As a whole po bumaba ng 4%.
Ito po yung pagbaba na notice namin. This started po when tumaas po yung price ng sugar noong 2022 August. So, inupuan ito na po namin to ni Secretary Chu Laurel, and nakita po namin na while bumaba po yung demand for asukal, tumaas naman po yung demand for 1702, 03, and 04 and ng artificial. So, yung pagtaas nito to effectively po plan ng supply ng local sugar natin and ng importation and lahat-lahat po, kailangan po natin ng 100% accurate na data on the importation of the so-called other sugars po. So ito po yung importante po talaga ito, and dapat po masusuri natin na yung nag-i-import po are legitimate importers who really need to use ito po yung ikaang other sugars. Sir, kanina nabanggit niyo po yung sugar order number 6, and I understand temporarily suspended po yung pagpapatupad nito. Ano po ba yung naging concern ng mga sugar industry players at nagkaroon na po ba ng dialogue? Yes po, tapos na po tayo sa dialogue with the users po of items under 1702, 03, and 04. And nag-amend po tayo sa SO6, naging sugar order number 4 po siya. Na-release na po natin ito. Yung ginagawa na lang po namin ngayon is yung implementing rules po nito and yung guidelines based po on the suggestions of the concerned importers actually. So most of them are industrial users po. And yung main concern lang naman po nila talaga is yung additional paperwork to get the clearance. So yung napag-agrihang solution po is yung legitimate importers, gumawa po yung SRA ng online portal so they can apply online. And gumawa po tayo ng parang green lane po ng customs na mas mabilis po yung approval. And yung pinaka-importante po doon, nag-agree po si Secretary Chu Laurel at kami po sa SRA na yung applications po nila for imports, kung hindi po ma-actionan ng SRA within 5 working days, it will be deemed approved. So, happy naman po yung mga concerned parties, and more or less we've come to an agreement. So, yung mga suggestions po nila, ipasok namin po to sa guidelines po. So, we can start implementing sugar order number 4 na po siya sa ngayon po. So sir, mula po sa importation, pag-usapan naman natin yung pag-export. Meron daw pong mahigit na 66,000 metric tons ng asukal sa Amerika ngayong April ang i-export. Yes po ma'am, sumulat na po tayo sa USDA, sumagot na po sila na yung sinulat po natin is 66,000, yung sagot po nila is 66,235 metric tons. Yung cost of the difference po actually is the different measuring units po. Iba po yung ginagamit ng US compared po sa atin na metric system po tayo. So, we will export po 66,235. Ito po ay voluntary program yung ginawa natin, or baka may curious paano inallocate. Yung allocation po nito is based on sugar order number 2, where po yung participating exporter or importer po, bibili muna siya ng local farmer sugar para po makuha niya yung equivalent allocation po. So it's all performance based. Wala po itong subjectivity po. So sa ngayon po na napag-usapan na yung 66,235, hinihintay na lang po ng SRA yung update ng mga exporters dun sa barko nila and sa schedule po nila. Sir, paano naman po natin tinitiyak yung kalidad ng ine-export nating asukal? Gaya niyan, sir, sa US po pala papunta yung asukal. So paano po natin tinitiyak na mataas ang kalidad nito? Yes, strict po yung quality control ng Amerikano. So last year po, na-delay po yung export natin. Nag-export po tayo August. Muntik lang po hindi natin natamaan yung September 30 na deadline. And because it was August, medyo may konting bawas na po sa quality. Yung nangyari doon, na-penalize po yung exporters. Risk naman po ng exporters yun.
So this year po, yung ginawa natin, usually January, February, March, peak po ng local production. Dito po natin nilabas yung export order. I think this year it's SO sugar order number 5. So at least sa ngayon po, sigurado na yung isi-ship po nila ay freshly milled po yun. Kasi po ongoing pa yung milling. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, SRA Administrator Pablo Luis Ascona. Thank you po, Ma'am Weng, and thank you po, Sir Joey. Thank you, sir.